Hello mga mare, good morning. 7 AM na nga kami nagising yan mga mare. Wala namang klase yung mga bata mga mare at napasarap yung tulog namin. Hindi namin kasama si Daddy B mga mare kasi maaga siyang pumunta sa kanyang trabaho. Nagpasundo na lang pala kami kay Junior para pumunta dito sa bahay nila mama. Dito kasi kami mag-aagahan dahil nagluluto pa nga sila mga mare. Nagkape muna ako dito sa Gedli. Tumawag pala ang Shopee rider dahil meron akong order galing Shopee. Pila ganin ni? 712. Bakit 12 siya? Kagabi nga pala mga mare dahil bilog ang buwan. Sila Daddy B pala ay pumunta sa dagat. Kasama niya si Kuya Nognog at saka si Louie. At tingnan nyo naman mga mare yung mga kuha nila. Abay napakarami. Naku, nakalibre na nga ng ulam sa pang-agahan. Eto nga nilinisan na ni Junior at saka ni Kuya Nognog itong mga kuha nila. Bali dito pala kami kakain ng umagahan kila mama. Ang kasama ko palang pumunta dito ay si Andrea at saka si Bryce. Maaga kasing umalis si Daddy B mga mare. Sayang nga at hindi siya makakain itong mga kinuha nila. Dahil nakahain na nga ito sa lamesa mga mare, eto kakain na kami ng agahan. Dito nga sa agahan namin mga mare, si Daddy B lang yung absent. Bali yung mga kapatid ni Daddy B ay kompleto lahat sila dito. Sobrang enjoy nga kami sa aming agahan mga mare kasi napakasarap naman itong niluto nila. Basta fresh na fresh yung kuha mga mare. Ang sarap po talaga ng sabaw. Pagkatapos namin kumain ay nagpahatid na rin kami kay Junior. Pero nag-stop over muna kami dito sa water refilling station. Malapit na din kasing maubos yung stock na tubig namin doon sa bahay. Mas nakakamura kasi mga mare kung sa refilling station ka bibili ng tubig. Sa 10 pesos mo mga mare ay punong-puno na yung isang lagayan. Dahil 2 galon yung dala ko mga mare, 20 pesos lang ang nabayaran ko. Ito pala ang kakainin ko for lunch mga mare. 2 boiled egg, pipino at saka orange. Habang kumakain nga ako mga mare, meron pala akong kamote dito. Binigay pala ito ni mama sa akin. Kaya naman binalatan ko na dahil piprituhin ko nga ito para pang merienda. Pagkatapos pumunta muna ako dito sa likod ng bahay para makapaglaba naman. Kahapon kasi sa aking paglalaba ay meron pa akong mga labahin na naiiwan. May mga tuyo naman na damit, kaya naman kinuha ko na lang sa hanger para magamit ko naman ulit. Medyo mainit nga dito sa labas mga mare. Halatang halata naman dito sa haring araw. Titiisin ko na lang yung init ng araw dito mga mare para wala na akong mga labahin. Undas na rin kasi bukas mga mare kaya naisipan ko na pumunta doon sa aking lola. Medyo matagal-tagal na kasi ang huling punta ko doon. Kung susumahin ko mga mare ay malapit na nga mag 1 year. Plano ko din kasing magsindi ng kandila sa aking lolo. May trip papuntang Davao sila Daddy B kaya naman kami lang naiwan dito sa bahay. Kaya naman naisipan kong lumuwas papuntang probinsya. Kami lang kasi ng mga bata ang naiwan dito sa bahay. Andito din pala yung anak ng kapatid ni Daddy B. Kaya naman may kalaro na si Andrea dito. Sabi ko nga sa kanila wag silang pumunta dun sa mainit. Mainit naman dito sa labas mga mare pero mahangin nga. Transfer ko nga yung sampayan dito sa mainit na area. Nang mapagod na yung mga bata, eto sila sa kwarto at nakatulog na nga. Tapos na ako sa aking labahin kaya naman eto magluluto na ako ng aking merienda. Magpiprito na pala ako ng kamote. Hindi nga ako marunong magprito mga mare pero tinansya-tansya ko lang. Bali itong kamote ko mga mare is color orange pala. Habang sinasalang ko itong kamote, magsishake din pala ako ng melon. Noong last punta ko kasi sa palengke mga mare ay nakabili ako ng melon. Tapos nilagay ko lang sa ref. Nagpabili din pala ako sa aking kapatid ng kondensada at saka isang ice. Sobrang init pa naman dito sa Jensen mga mare. Ang sarap-sarap talagang humigop ng malamig. Noong pinagbubuntis ko si Andrea noon mga mare, naku mahilig talaga ako dito sa malamig. Ewan ko ba ilang degrees yung temperatura ngayon at napakainit talaga dito. Nang tapos na nga ako makapag-blend mga mare, nilagay ko na ito sa pichel. Syempre masarap kung maraming ice. Naku sa unang tikim ko nga mga mare ay nakadalawang baso na ako. Bali tinatawag ko na nga yung kapatid ko at saka si Bryce para naman makapag-merienda na din sila. Kayo ba mga mare, ano yung merienda nyo ngayon? Ali na mo dere, oy. Maginom na tag shake. Oh, lamig kayo, oy. Init kayo, guys. Ice, oh.
So, eto na pala yung niluto kong kamote, mga mare. Abay, perfect naman talaga itong pang-partner ng aking shake. Kain po tayo. Pagkatapos ko nga magmerienda, mga mare, pumunta ako dito sa kwarto. Bali, nagising na pala si Andrea at saka si Bryce. Eto, magpapahingom muna ako, mga mare, kasi nga masakit yung likod ko. Napagod kasi ako sa paglalaba. Eto nga at naglalamig pa si Bryce sa akin. O siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Nga.